Patay ang isang lalaki dito sa Hamindan, Capiz matapos pagbabarilin ng mga nakamotorsiklong sospek habang nagpapagasolina raw dito sa tindahan na ito. Naisugod pa sa ospital ang isang 54 anyos na negosyante matapos raw barilin ng hindi pa naikilalang sospek sa Sitio Tuburan, Barangay Baybayi, Hamindan, Capiz noong linggo ng umaga. Kinilala ang biktima na si Glenn Badillo Calixterio, residente ng nasabing lugar. Sa eksklusibong panayam ng PV News Online at ng DYKR sa isa sa mga nakasaksi, mag-alas 5:40 raw ng umaga naganap ang insidente. Dalawang lalaki raw na nakamotorsiklo ang bumili ng tingiting gasolina. Pusang aga, around 5 nagbukas kami. 5:40 may nagbakal sang gasolina. Tapos baligyan man namon. Kag ginsinsilyan man sang iya kwarta nga 500. Matapos makapagbayad ay binaril umano ng backrider ang biktima. Pagkahatag sa iya sang sinsilyo, tinero niya ang naghatag sinsilyo sa iya. Agad raw silang humingi ng tulong sa Hamindan Police Station at sa MDRRMO Hamindan. Agad namang naisugod sa pagamutan ang biktima. Pagkabatay ko sang lupok, amon nagsinggit ang biktima sa binaril siya. Pero ang duhawa ito nga nagpundo sa inyo ay kakita sa itsura nila. Nakita mo masiguro pero hindi mo Hindi ko klarado. Hindi klarado ang tsura na kay medyo layo ako. kapis non speaking sila. Oo. Nagpanaog pa ang ining ining mga sospek sa motorsiklo. Wala. Nagasakay lang sila sa motorsiklo nila. Ang nagpagas ang driver o Ang driver ang nagsalin sang gas sa iya ang gas. motorsiklo. Okay. Tapos ang backrider amo ni ang nagbanat o ang driver? Daw ang likod niya. Likod. Ang backrider. Kaya nagbalang-balang pa iya motorsiklo. Sobra dali-dali. Pagpadalagan. Pag-going dito pa area. Oo. Going Aglibakaw. Diretso. Ibayi-bayi ito Aglibakaw, Kabuksuba, Kabuktulay. Oo, basta padiretso lang iya nga padalagan sa iya motorsiklo. Dominggo nga adlaw natabo itong insidente sa biktima. Kalaunan, binawian ito ng buhay. Saan ulang sa nabawi ang kabuhi? Sang Lunes, 4:55. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa umano ang investigasyon ng Hamindan Police Station para matukoy ang sa likod ng pagpatay sa negosyante. Makasama na po natin kaugnay sa shooting incident na nangyari sa Hamindan, Capiz. Makasama natin si Police Major JP Silvestre. Sir, magandang hapon po. Sir, magandang hapon din sa inyo, sir. Opo, sir, paano po nangyari itong pamamaril sa isang negosyante po dyan sa inyong AOR po, sa inyong lugar po? May natanggap po tayong report mga 5:50 in the morning sang August 16, 2026 na mayroon pong shooting incident dito sa Barangay Baybayi, Hamindan, Capiz. Uriin yung biktima natin isang businessman at upon verify po natin doon ay na-confirm po natin na mayroon po tayong isang biktima. Then dinala din agad siya sa natin sa paggamutan, kasama natin ang Hamindan na MDRRMO. And sa ngayon po ang latest na update po natin sa kanya ay binawian po siya ng buhay noong Monday, August 17, mga 4:55 po ng hapon. Opo. Ano po ang negosyo nitong biktima at paano raw po nangyari itong pamamaril at mayroon na po bang tinitingnan suspect po? May may mini store siya doon, grocery, at saka nagtitinda rin siya ng gasolin, yung mga buti-buti. Opo. Bumili daw ito yung suspect, bumili sa kanya, then inabot sa kanya yung bayad, then pagkakuha ng sukle, bago po umalis ay pinaputukan po siya. Wala na hong mayroon pa po bang conversation or nangyaring pagtatalo po between sa victim and suspect po na ito, sir? Wala na pong pagtatalo doon at
Yun nga sir, siguro planado nila yon at saka dali-dali silang tumakas. May ano po ito, may driver po siya at saka yung back rider niya, bali dalawa sila, sakay po sila ng motorsiklo. Opo. Opo. Sa ngayon sir, meron na po ba tayong nakitang ebidensya like CCTV na makapagturo sa pagkakakilanlan itong mga suspect po? Sa ngayon sir, may mga CCTV footage po tayong nakuha doon sa insidente at saka sige pa yung backtracking po natin kung saan sila papunta at tumakas. Then may mga anggulo po tayong tinitingnan but as of now po sir, hindi po muna namin i-reveal. Opo. So at least mayroon ng development na mayroong CCTV na napunan itong pangyayari na ito sir. Yes po sir. Opo. Ano po ang background nitong biktima dyan sa lugar po? At bakit kaya may ganyan na mayroong pumatay talaga sa kanya? Well, may mga nakuha rin tayong mga record po sa barangay na may mga reklamo din patungkol sa atin sa victim natin at isa sa mga tinitingnan natin yan dito sir kung may kinalaman ba yan dito sa kaso natin. Opo. Ito po bang biktima bago po itong incident na ito ay nakatanggap siya ng like mga pananakot po? Well, nung mangyari yung insidente, kinausap natin siya doon sa ospital but hindi na siya masyadong nakakapagsalita. So dito na lang kami nag-concentrate ngayon sa asawa niya at saka sa mga maaaring nakakaalam kung meron ba talaga. Opo. Ayan, sige po. Sir, maraming salamat po. Okay, na medyo nawala yung linya natin with Hepe, ano? Saglit, balik-balikan natin si... Hello sir. Ayan, medyo nawawala ang signal ninyo. Hepe, ano po ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin dyan sa Capiz po, sa latest na incident na naman na ito na nangyari dyan sa lugar po ninyo? Well, sana po sa may mga nakakalam po ng mga iba pang impormasyon na maaaring makatulong po dito sa kaso is feel free po sana na pumunta po sa amin at sinisiguro naman namin po yung ma-hide naman po yung mga identity nila. Opo. Maraming salamat po ulit Police Major JP Silvestre sir, Hepe ng Hamidan Police Station sa oras na binigay ninyo po dito sa PV News Online po. Thank you din po sa inyo sir.